Ang anghel ng Panginoon ay nagbalita kay Santa Maria. At siya ay naglihim ng lalang ng Espiritu Santo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babae lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Narito ang alip ng Panginoon. Maganap nawa sa akin ayon sa wika mo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At ang Verbo ay nagkatawang tao. At nakipamayan sa atin. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ipanalangin mo kami, Santang Ina ng Diyos. Nang kami dapat makinabang sa mga pangako ni Kristo. Manalangin tayo. Diyos, Mahal at hayaan ang dahilan ay nakilala namin ang pagkakatawang tao ng Yesus Kristo. Pakundangan sa ng sakit at pagkamatay niya sa krus. Pakinabangin kami ng kanyang pagkabuhay na muli sa kalwalhatian sa langit. Sa pamagitan ni Yesus Kristo ang Panginoon namin. Shalom. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. para ng unang-una, ngayon at magpakailanman, at magpasawalang hanggan. Amen. Magandang gabi po sa inyo lahat, mga kapatid. Ngayon po ay Biyernes, nasa unang linggo sa karaniwang panahon. Ang mamumuno po sa ating banal na misa ay Reverend Father Rene Paglinawan, OAR. Magsitayo ang lahat. Pagmamahal sa Panginoon ay simula ng karunungan. Ang kaniyang kapuri ay manatili magpakailanman. Purihin ang Panginoon, siya'y ating pasalamatan sa pagsasama at pagtitipon ng kaniyang mga anak. Pagmamahal sa Panginoon ay simula ng karunungan. Ang kaniyang kapuri ay manatili magpakailanman. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang.
Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyong dumadalanging sambayanan ay matapat mo nawang lingapit subaybayan upang makita namin ang dapat gampanan at para rito'y magkaroon kami ng kakayanan sa pamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Mga kapatid, nananatili pa ang pangako ng Diyos na tayo ay makakapasok at pamamahinga sa piling niya. Ngunit mag-ingat kayo, baka mayroon sa inyong hindi makamit ang pangakong ito, sapagkat tulad nila ay napakinggan din natin ang mabuting balita. Ngunit hindi nila pinakinabangan ang balitang kanilang narinig, sapagkat hindi nila iyon pinaniniwalaan. Tayong naniniwala ang papasok at mamamahinga sa piling ng Diyos, ito'y ayon sa kanyang sinabi. Sa galit ko'y aking isinumpang, hindi sila makakapasok at makapamamahinga sa piling ko. Sinabi niya ito, bagamat tapos na ang kanyang paglikha sa sanlibutan. Pagkat sinabi sa isang bahagi ng kasulatan ang tungkol sa ikapitong araw. At sa ikapitong araw, nagpahinga ang Diyos sa kanyang paglikha. At muli pang sinabi, hindi sila makakapasok at makapamamahinga sa piling ko. Kaya nagsikap tayong makapahinga sa piling ng Diyos. Huwag sumuway ang sino man sa atin para hindi mabigo tulad nila. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Hindi nila malilimot ang dakilang gawa ng Diyos. Hindi nila malilimot ang dakilang gawa ng Diyos. Ito'y aming narinig na, kaya naman aming alam. Nagbuhat sa aming nuno na sa aming isinaysay. Totoong kahanga-hanga ang tinutukoy na bagay, mga ginawang dakila ng Panginoong may kapal. Hindi nila malilimot ang dakilang gawa ng Diyos. Sa lahat ng lahi nila, ito ay dapat na iaral, at ang angkang susunod pa ay nararapat na turuan.
Sa ganitong masusunod nilang lagi yaong utos, ang matatag na pag-asa ay ilalagak nila sa Diyos at ang dakila nilang gawa ay hindi nila malilimot. Hindi nila malilimot ang dakilang gawa ng Diyos. Sa kanilang mga nuno, hindi dapat na pumaris, na matigas ang damdamin sa Diyos ay maghimagsik. Iisang lahing di marunong magtiwala at magtiis. Ang pag-asa ay marupok at kulang ang pananalig. Hindi nila malilimot ang dakilang gawa ng Diyos. Magsitayo ang lahat. Hallelujah, Hallelujah, wikain mo, oo nakikinig ako Sa iyong mga salita, Alleluia, Alleluia, Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, bumalik si Jesus sa Capernaum at kumalat ang balitang siya'y nasa kaniyang tahanan. Kaya't nagkatipon ang napakaraming tao, anupat wala nang matayuan kahit sa labas ng pintuan. Samantalang nangangaral si Jesus, may idinating na isang paralitikong dala ng 4 katao. Hindi nila ito mailapit kay Jesus dahil sa dami ng tao, kaya't binakbak nila ang bubong sa tapat niya at inihugos ang paralitikong nakaratay sa kanyang higaan. Nang makita ni Jesus kung gaano kalaki ang kanilang pananalig, sinabi niya sa paralitiko, "Anak, ipinatatawad na ang mga kasalanan mo." May nakaupo noong ilang eskriba na nagsaloob ng ganito, "Bakit nagsasalita ng ganito ang taong ito? Kalapastangan sa Diyos iyan. Hindi ba't Diyos lamang ang makapagpapatawad ng mga kasalanan?" Talos ni Jesus ang kanilang iniisip, kaya't sinabi niya, "Bakit kayo nagsasaloob ng ganyan? Alin ba ang lalong madali? Ang sabihin sa paralitiko, ipinatatawad na ang mga kasalanan mo? O ang sabihin, tumindig ka, dalhin mo ang iyong higaan at lumakad ka? Patutunayan ko sa inyo na dito sa lupa, ang anak ng tao ay may kapangyarihang magpatawad ng mga kasalanan." Sinabi niya sa paralitiko, "Tumindig ka, dalhin mo ang iyong higaan at umuwi ka." Tumindig naman ang paralitiko, binuhat ang kanyang higaan at umalis na nakikita ng lahat. Sila'y pawang nanggilalas at nagpuri sa Diyos. "Hindi pa kami nakakikita ng ganito," sabi nila. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat. Unang linggo ng pangkaraniwang panahon, babalik tayo sa ating pangkaraniwang buhay pagkatapos ng mga piyesta ng Adbyento at ng Pasko, bago dumating ang malakas na panahon na tinatawag nating Kwaresma. Itong pangkaraniwang panahon ay mahalagang mahalaga sapagkat sabi nga nila, ang Pinoy daw ay mahilig sa piyesta. Kung minsan ang kanyang pagiging Kristiyano ay pangpiyesta lamang. Ang mahalaga ay ano ang ginagawa natin sa mga pangkaraniwang araw. At ang ating nabasa ngayon sa unang pagbasa ay ang papasok at mamahinga sa piling ng Diyos.
to rest in God. Ano ba ang tinutukoy ng Panginoong tungkol dito? Alam po natin na sa ating buhay ay hindi tayo makapahinga ng tuloy-tuluyan sapagkat kung tuloy-tuluyan na yan, hindi na tayo magising, di ba? Pero everyday ay pagod tayo sa ating trabaho, marami tayong mga concerns at pagdating ng gabi, nagpapasalamat tayo na makapahinga tayo para bukas ay bagong araw na naman. Kawawa lang yung pati sa gabi ay nagtatrabaho pa rin, kumakayod pa rin. Pero itong mga pahinga natin na pansamantala ay hinahabaan natin pag-araw ng linggo, araw ng pahinga. Katulad ng Diyos ay nagpahinga sa ika-7 araw. At itong linggo rin ay tanda, imahen ng talagang tunay na pamahinga na kung saan papasok at mamahinga tayo sa piling ng Diyos na siyang sinasabi ng ating unang pagbasa ngayon galing sa sulat sa mga Hebreo. At paano natin makamtan itong pagpasok at pamahinga sa piling ng Diyos? Sa pamagitan ng paglalakbay dito sa lupa, paglilingkod at pagtatrabaho, pagsisikap dito sa lupa. Kaya kailangan natin sa ating paglalakbay ang ating mahal na Birhen na ina ng kapayapaan at mabuting paglalakbay. Sabi ni San Agustin, si Jesucristo ang tahanan kung saan tayo bilang Diyos, ang tahanan kung saan tayo patutungo. Si Jesucristo bilang tao ay ang daan kung saan tayo nagdaraan patungo doon sa ating tunay na tahanan na si Jesucristo bilang Diyos. So Jesus is the homeland to where we go. Jesus as God is the homeland to where we go. Jesus as man is the way by which we go to God. Samantalang naglalakbay tayo rito, ang ating mga dapat gawain ay mga gawain na nararapat, magpagindapat sa atin upang pumasok tayo at mamahinga sa piling ng Diyos. Kasali na rito ang paglalakbay patungo kay Jesus, paglalakbay kasama ni Jesus sa araw-araw nating buhay. At sa Ebanghelyo ngayon ay narinig natin itong napakagandang episode na kung saan ang 4 na mga kaibigan ay binigyan nila ang kanilang paralitikong kaibigan ang tunay na regalo. Marami tayong mga regalo na ibinibigay sa mga tao, mga material na regalo. Pero napakaganda ang ginawa nitong 4 na kaibigan ito. Inilapit nila ang kanilang paralitikong kaibigan kay Jesus. At dahil napakaraming tao, anong ginawa nila? They went out of their way. Yun lang, nagbakbak sila ng bubong. Binakbak nila ang bubong upang maibaba itong kaibigan nila. At doon na engkwentro na nagkatipon sila kay Jesus. Nakita ni Jesus at napatawad ang kanyang mga kasalanan at pinagaling ang kanyang paralysis. So, ang ating tanong sa sarili, tayo ba ay gaya ng mga kaibigang iyon na dinadala natin ang ating mga kaibigan sa tunay na kabutihan na siyang si Jesus? O tayo ba ay gaya ng mga eskriba na ayaw na lumapit ang mga tao kay Jesus? Ayaw na maniwala ang mga tao kay Jesus? Nagsasaloob sa kanilang sarili na bakit ba nagsasalita ng ganito itong taong ito? Di ba Diyos lamang ang makapagpapatawad ng kasalanan? O nga, totoo, Diyos lamang ang makapagpapatawad ng mga kasalanan sapagkat si Jesus ay Diyos.
So yun ang ating pagninilay ngayon mga kapatid. Ang pinakamabuti nating gawin sa ating mga kaibigan ay dalhin sila kay Jesus. Ang pinakamagandang regalo para sa ating mga kaibigan ay hindi yung mga material na regalo, kundi si Jesus mismo. Kaya tanungin ang ating sarili, tayo ba ay nagdadala ng iba kay Jesus? O tayo ba ay naging hadlang upang ang iba ay lumapit kay Jesus? Kung ito ay ginagawa natin, ang pagdadala ng mga tao kay Jesus, masisiguro tayo sa grasya ng Panginoon na pagdating ng araw, tayo ay makapasok at makapagpahinga sa piling ng Panginoon. Amen. Magsitayo ang lahat. Puno ng tiwala tulad ng mga kaibigan ng paralitiko, ilapit natin sa Panginoon ang mga pangangailangan at mga hinaing ng simbahan at ng buong mundo. Ang ating itutugon, Ama, buhayin mo kaming muli. Ama, buhayin mo kaming muli. Ang simbahan, naway gabayan ng Espiritu Santo sa kanyang pagsasagawa ng misyon ni Kristo na ipahayag ang kapatawaran ng mga kasalanan sa lahat ng mga naghahangad ng awa ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, buhayin mo kaming muli. Ang kapayapaan sa puso ng mga lalaki at mga babae, naway itaguyod nating lahat sa pamamagitan ng ating pagiging handang magpatawad at kalimutan ang mga nagawang pagkakamali. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, buhayin mo kaming muli. Tayong lahat naway maging handang dalhin ni Kristo, lalo na sa mga taong nawawasak ang buhay ng mapait na karanasan. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, buhayin mo kaming muli. Ang mga may sakit at mga may kapansanan, naway patuloy na umasa at magtiwala sa Diyos na walang hinangad, kundi kagalingan at ang pagiging buo ang bawat isa. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, buhayin mo kaming muli. Ang ating mga yumaong kapatid, naway magkaroon ng kaganapan ng buhay sa langit. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, buhayin mo kaming muli. Ama naming nasa langit, pinasasalamatan ka namin sa kapatawarang ibinigay sa amin ng iyong anak. Kami rin naway makapagpatawad sa mga nakagawa sa amin ng masama. Inihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Kunin at tanggapin ang alay na ito, mga biyayang nagmula sa pagpapala mo. Tanda ng bawat puso pagkat inibig mo. Ngayon'y nananalig, nagmamahal sa'yo. Magsitayo ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid
upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang paghahaing ito ng iyong sambayanan ay iyong marapatin ngayong paunlakan. Pakundangan dito, mapasami nawa ang iyong kabanalan at ang masugid naming dalangin ay iyong pagbigyan sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa dakilang pagtubos niya sa amin, ang kasalanan at kamatayang aming pasanin ay binalikat niya upang kami palayain at may tampok sa iyong luningning. Siya ang nagtanghal sa amin bilang liping hinirang, pari at haring lingkod sa iyong kamahalan. Mula sa kadiliman, kami iyong tinawag upang makasapit sa iyong liwanag bilang iyong angkang may tungkuling maglahad ng iyong dakilang pag-ibig sa lahat. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalwalhatian mo. Hosana, Hosana sa kaitaasan, Hosana, Hosana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming lumikha, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon.
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Broderick na aming Administrador at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuris kararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsitayo ang lahat. Sa tagubilin na manakagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para lang sa langit, bigyan mo kami ngayon ng aming kakain sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyo mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mong aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa.
nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka, Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka, Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan. Ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga tinatawag sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Hanap-hanap ka ng puso, tinig mo'y isang awit, paghilom. Ang balik ng aking diwa ay sa'yo, wag nawa pababayaan masipayo. Ikaw ang buntong hininga ng buhay, dulot mo'y kapayapaan. Panginoon ko, hanap-hanap ka ng puso, tinig mo'y isang awit, paghilom. Ako'y akayin sa daan matuwid, wag nawang pahintulutan, mabigani ng panandalian at huwag narinig. Ikaw ang aking tanging tagapagligtas. Panginoon ko, hanap-hanap ka ng puso, tinig mo'y isang awit, paghilom. Sigwa sa aking kalooban, lumas na pahupain ang bugso ng
kalungkutan, yakapin ang buong higpit, yung anak nang mayakapin ang bayan mo. Panginoon ko, hanap-hanap ka ng puso, tinig mo'y isang awit paghilom. Panginoon ko, hanap-hanap ka ng puso, tinig mo'y isang awit paghilom. Magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, inihiling namin kami pagbigyan, pakundangan sa iyong dulot na pakikinabang. Ipagkaloob mong ikaw ay aming paglingkuran sa pamumuhay namin sa parang iyong kinalulugdan. Sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, kumayo kayong mapayapa. Salamat. Mahal na puso ni Jesus, kami ay kutupin. Akitin ang puso namin, ng grasya mo'y kamtin. O Kristo'y aming panalangin, laging angkinin ang puso namin. Magsiluhod po ang lahat para sa panalangin sa kabanal-banalang puso ni Jesus. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Panginoong Jesus, Ikaw ang nagsabi, humingi kayo at kayo bibigyan, humanap kayo at kayo makakatagpo, kumatok kayo at ang pinto'y bubuksan para sa inyo. Masdan mo akong nakaluhod sa iyong paanan, puno ng buhay na pananampalataya at pag-asa sa mga pangako ng iyong banal na puso na namutawi sa iyong banal na mga labi. Buong pagsusumamong hinihiling ko, kanino pa ako dudulog kundi sa iyo? Ang puso mo'y bukal ng mga biyaya at pagpapala. Saan ko pa hahanapin kundi sa iyong puso ang kayamanan ng kagandahang loob mo at awa? Saan pa ako kakatok kundi sa pinto na do'y pinagkakaloob ng Diyos sa amin ang kanyang sarili at nakalalapit kami doon sa Kanya? Ako'y dumudulog sa iyo, o puso ni Jesus. Sa iyo ako nakakatagpo ng ginhawa kapag nahihirapan, ng sanggalang kapag inuusig, ng lakas kapag nabibigatan sa mga pagsubok, at liwanag kapag nag-aalinlangan at nadidilaman sa buhay. Mahal kong Jesus, buong puso akong nananalig na ipagkakaloob mo ang aking hinihiling, kahit ito'y mangailangan ng kababalaghan. Naisin mo lamang at makakamit ko ang aking idinadalangin. Inaamin kong hindi ako karapat-dapat sa iyong mga biyaya, ngunit hindi ito dahilan upang ang loob ko ay manghina. Hindi mo kailanman tinatanggihan ng isang pusong nagtitika. Nagmamakaawa ako sa iyo. Lingapin mo ako ng mga mata mong mahabagin. Sa aking mga kasawian at kahinaan, makikita ng puso mong mapagmahal
ang dahilan ng iyong pagkakaloob ng aking mga idinadalangin. O banal na puso ni Jesus, ano man ang ipasa mo sa aking mga isinasamo, hindi ako maglulubay sa pagsamba sa iyo, sa pagmamahal, pagpupuri at paglilingkod. Aking Jesus, malugod mo sanang tanggapin ang aking ganap na pagtalima sa anumang iniaatas ng iyong banal na puso, na ang nais ko'y matupad kong lahat at ng lahat ng iyong nilalang magpakailanman. Kamahal-mahalang puso ni Jesus, batid kong isang bagay lamang ang hindi mo gagawin, ang hindi maawa sa isang naghihirap at nagdurusa. Lumuluhog ako sa iyo, mahal kong Jesus, masdan mo sana akong abang lingkod mo at ipagkaloob ang biyayang ipinakikiusap ko sa iyo sa pamamagitan ng kalinis-linisang puso ng iyong nagdurusang ina. Inihabilin mo ako sa kanya na maging ampong anak niya at ang kanyang panalangin sa iyo ay lubhang malakas at makapangyarihan. Sa nawa. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen.